Pero siyempre, sinubaybayan pa rin, Weng, ang day 10 ng impeachment trial kahapon. Yes. May mga bago tayong mga um, pahayag na narinig, mga Oo. bago, no? Mm. Unusual but not suspicious, Oo, not parang illegal. ano ba 'yun, 'yun ba ay katumbas ng, hindi ano Wala siya, bang negative legal. connotation do'n? Aha. 'Di ba? Parang negative Oo. o may positive connotation ba? Paano ba dating do'n sa Oo, tao, 'di ba? sabi nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, hindi ba oxymoronic 'yun? Parang gano'n na nga. Oo, 'di ba? Pero marami ho tayong tatanungin, no, doon sa mga nangyari po kahapon dito po sa impeachment trial. Nasa linya natin si Attorney Dan Gatmaitan. Siya po ay law professor ng UP College of Law. Attorney Gatmaitan, magandang umaga. Si Joel Siwing po ito. Magandang umaga, sir. Morning sa inyo, Joel Weng, at sa lahat ng listeners and viewers. Unusual but not suspicious, not illegal. Ano ba dating nito sa legal na pagtingin dapat ng tao? May negative connotation ba yan, Attorney Gatmaitan? Yung unusual, technically wala naman talaga eh. Kasi tatlong concepts yung narinig natin kahapon eh. May covered transactions, ibig sabihin, kailangan i-report talaga ng bangko yan. Mhm. Pag umabot ng certain amount, I think 500,000 yung sinabi nila. Diba? May suspicious, which means it may be less than 500,000, pero it doesn't stop the bank from investigating. Mhm. Pero pag sinabi mo lang unusual, wala talaga yang ano, tama si, I can't believe I'm saying this, pero tama si, Senator Cayetano Oho, oho. na hindi siya illegal, 'di ba? Mm. And that's not what the, prosecution was trying to do yesterday anyway. Oh, ang sinasabi kasi yun unusual because una, cash na winidraw yung napakalaking amount of money, hindi ba, Attorney Gatmaitan? Pero Mm. hindi siya illegal, hindi siya kaduda-duda kasi covered siya ng tamang mga dokumento and Yes. authorities galing sa Office of the Vice President. Oo, tama yan. Kaya Oo. nga walang issue diyan kahapon 'no, hindi Mm. walang cross-examination. Sabi ng defense, we stipulate to the authenticity itong Oo. mga tseke na 'to, et cetera. Mhm. Pero hindi ba unusual talagang maituturing ito? Kasi, well, hindi naman ginawa ito Oo. nung dating Vice President eh. Oo, tsaka hindi daw ginagawa ng ibang tanggapan ng gobyerno na mag-withdraw Yes, ng oo. 125 million at in one time, hindi pa Attorney Gatmaitan. Ang sabi ng witnesses kahapon ay nagpasabi na yung, office ng Vice President 'no, kasi usually nga 'pag tayo yung gumagawa ng mga unusual, tatawagin pa tayo ng bangko eh, Mm. 'di ba? And we have to explain kung saan galing yung pera, et cetera. But I think inagapan na nila eh. So they Mhm. already sent where they explained na ito ay galing sa office ng Vice President, et cetera. So even if it's unusual, uh, proper naman yung documentation, so they had no other thing, nothing else to do but release the money. Mhm, mhm. Oo, kaya lang siyempre, ang ipagtataka mo rito, Weng, 'di ba, anong klaseng operasyon ang ginagawa ng isang ahensyang halos wala namang relevance, Weng? Walang relevance Sa sa normal na security. panahon tulad Mm. ng Office of the Vice President. Kasi sa totoo lang, aminin man natin o hindi, ang trabaho lang naman talaga ng Vice Presidente, Weng, magantay. Oo. 'Di ba? At Magkaroon ng sarili maging niyang project. tsaka ano lang siya, tsaka spare tire lang talaga siya. Hindi ano ba relevance, ba't 600 million ang Mm. nawala? 'Di ba Mhm. 'yun ang unusual do'n, Attorney Gatmaitan? Yes, and the fact na cash, 'di ba? Sabi ni I think, Senator, Pangilinan said that 'no, dalawang level yung pagka-unusual ng mga transaction na ito. Kaya lang, tama kayo 'no, dapat ang trabaho ng Vice President is just to wait, to see if something happens to the President. Pero traditionally, meron silang mga projects, eh, and it's not just the office of Vice President Sara Duterte. Mm. Kahit sila, Mhm. 'di ba, sila Robredo had programs, um, and actually, if the Congress wanted to, it can minimize yung budget ng OVP, eh. Mm. Mhm, mhm. Just to maintain yung health ng Vice President, sabihin Mm. natin, para just in case may mangyari, she will or he will be ready to Oo. assume office. Pero Oo. kasi sinasabi, Weng, saan ba maaaring gamitin yung confidential at intelligence funds? Ayon dun sa Malinaw 'yon sa batas. 2015 joint resolution, ang confidential funds ay maaari lamang gamitin sa pagbili ng impormasyon na kailangan para sa pagbuo. Ito Yes. iniisa-isa natin, no? Mm. Pagbili ng impormasyon na kailangan para sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa, aktibidad
at proyekto na may kaugnayan sa pambansang seguridad, Yes, security kaayusan at matters. kapayapaan, pag-upa ng sasakyan na may kaugnayan sa mga confidential na aktibidad, Mhm. pag-upa at iba pang kaugnay na gastusin para sa pagpapanatili ng mga safe house, Mm-mm. pagbili o pag-upa ng mga supply, materyales at gamit para sa mga confidential na operation na hindi maaring gawin sa regular na proseso ng hindi ikinokompromiso ang aktibidad sa pangangalap ng impormasyon, yung pagbabayad ng gantimpala sa mga informer. Dito pumapasok si Mary Grace Piatos, Yes, di oo. ba? At iba pang mga chichiryang pangalan na binayaran daw. Pagbubunyag at pagpigil sa mga iligal na aktibidad na nagdudulot ng malinaw at kasulukuyang panganib sa mga tauhan o ari-arian ng ahensya o sa iba pang pasilidad at kagamitan na nasa ilalim ng proteksyon ng ahensya. Ginagawa po ito kasabay ng koordinasyon sa mga nararapat na law enforcement agencies. Kung proyekto ng Vice Presidente ginastos, yung confidential funds, yun ay bawal. Hindi dapat. Tama yun. Tama o ba yun, Attorney Gatmaitan? Kung confidential yung funds, they have to make sure na ginamit for the purposes na sinabi ninyo. Mm. Yun, no? Oo. Pero, In fact, pero ang bottom line doon, Attorney Gatmaitan, bakit siya binigyan ng confidential funds knowing na wala naman siyang security operations? Bottom line ba nun, pwede rin ibalik sa Malacanang yon? yes, actually, ang position ko ay wala namang constitutional basis ang confidential funds. Kasi it goes against the entire idea ng transparency. Mm-mm. At wala talaga yan sa Constitution. Mhm. Na yung nakalagay na discretionary, but that's not the same thing, di ba? Mhm. So, yung response ko dun sa pagbasa nyo ng legal basis ng paggamit, ay dalawa, no? Meron ng Supreme Court decision na nagsabi na kailangan strictly nga for those purposes, ang paggamit ng confidential funds, hindi mo pwedeng gamitin para pag-train ng barangay officials mo. Yes. Okay? Mhm. So, na-disallow. Mm-mm. And the second aspect is, I think what we should be looking for next week or sa trial is yung pag-audit. Dahil hindi naman ito free from audit simply because confidential yung nature ng funds. Meron siyang ibang proseso, pero it has to be shown na dumaan yan doon sa ibang proseso ng pag-audit dahil nga confidential siya. Okay. Pero ang bottom line dito, sino ang magpo-prove nun? Kasi dahil nga sikreto yung paggamit, di ba? Kaya gumamit ng mga Mary Grace Piatos na pangalan, pero dapat daw ito, merong secret na envelope na sasubmit ka sa COA na naglalaman ng tunay na pangalan ng mga tao na pinagbigyan ng confidential funds. Tunay na identity. Correct, oo. Sino dapat mag-prove kung tama ang pagkakagamit nito? Na kanina yung burden of proof? Nasa defense yan. Defense. Ay, kasi ang ginagawa ng prosecution is to show na nawaldas nga, no? Illegally used dahil in a day ata naubos tong isang amount na to, no? And so kailangan patunayan ng defense that's not true, and in fact na audit yan. That's the best scenario for the defense. Mhm. Na audit po yan, everything checks out. Mhm. Although Yun na sinasabi din ng OVP, wala naman daw silang notice of disallowance galing sa COA. Yun ba na tumatayo yun bilang mabigat na argumento, Attorney Gatmaitan? They have to show na na-audit. Oo. Ngayon, kung walang notice of disallowance, that only means hindi mo napa-audit yan. Mhm. Diba? I mean, I have not heard them say na dumaan to sa audit. Mhm. Ang sinasabi lang nila from the very start is, confidential nga ito, therefore we don't have to answer your questions. Mhm. Although next week, ihaharap ang isang COA officer. So doon natin malalaman anong proseso ng Commission on Audit na pinagdaanan ng mga confidential funds na ito. Pero Yeah. babalikan ko po yung process kahapon. Doon sa naging testimonya ng dalawang Land Bank branch managers, hindi pa ito nagtatahi doon sa issue ng irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Correct, Attorney? Yes, this is the first step. Ang ginagawa ng prosecution ay ine-explain sa ating lahat Mm-mm. na yung amount na ito ay napunta nga sa mga office headed by the Vice President. Mm-mm. And subsequently, ang gagawin na ngayon nila is yung improper use nito. Mm-mm. And lack of the audit. Oo. Pero mabigat ba yung nabanggit kahapon ni dating Congressman Ace Barbers, spokesperson ng prosecution, na nagtumatahi tumutugma yung sinasabing senaryo na nag-withdraw ng pera, nilagay sa gym bag at tinawid papunta po ng DepEd. Yung daw portion na yon ay merong bahagi din sa testimonya ni Madriaga. Yung ba na pwedeng itahi yun?
Yeah, I think it gives credibility doon sa kay Madriaga, 'di ba? Mhm. Na kasi ang tendency natin is not to believe outrageous stories. Pero when it comes from, pag may testimony coming from bank officials na nagja-jibe Mm. doon sa allegations ni Madriaga, then it does, that's good for the prosecution. Mhm, 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 mhm. mhm. Okay, ito lang, hindi pinatapos ni Presiding Officer Chis Escudero yung pagde-deliver ng opening statement ni Congresswoman Laila De Lima. Kasi ang dinadahilan doon, may conclusions na raw doon sa Oo. opening statement. Paki-explain Conclusions nga of po law. sa amin bakit conclusions of Oh, law, no, no? yes. Ano Bakit yung ibig kailangan sabihin nun? putulin yun, Attorney Gatmaitan? Okay, kung maalala nyo, nag-speech dati si Attorney Lorna Kapunan Mm. at nag-react yung defense subsequently kasi ang sinasabi nila, conclusions of law na yan eh. Sinasabi mo na sa mga judges na na-prove na itong mga offense na ito, etc. That's what you mean by a conclusion of law. Mm. Na-arrive napatunayan na ng prosecution na na-commit na itong mga violations na alleged against the Vice President. Mm. Mm-hmm. That comes at a later point in time when you're like presenting your arguments sa end. Mm. Para sa summation. Oo, yes, very good. Hindi ko naisip yung term na yun. Sa It's bandang perfect. huli, dapat yung sinasabi. Oo, Weng, summation diba? yun, oo. Iba yun. Oo. Pag nag-offer ka ng evidence, what you're supposed to say is, ito po yung aming mga witnesses, we are presenting them to make the following, to present the following evidence. If you listen to that, walang conclusion of law. Mm-hmm. Diba? Hindi mo sinasabi na guilty siya kasi nga na-prove na namin. And ang problema lang, sabi nga ni Attorney Powa, nasabi na eh. Oo. Hindi ba pwedeng maiwasan yan? Wag na lang magkaroon ng intro ang prosecution sa bawat article of impeachment. Oo, hindi ba dapat, tama naman yun, sabi ni Attorney Powa, the damage has been done, nasabi na eh. Kahit pa strike Actually, sa record. No, legally, pag na-strike sa record, hindi pwedeng i-consider yan ng judge. Correct, oo. Okay, so that's one response to Attorney Powa. The other one is, technically, hindi ginagawa ninyo for the past few witnesses eh. Magtatanong kayo ng improper question, mag-o-object yung prosecution, tapos sasabihin niyo, parang tit for tat na lang, Attorney. asked and answered. Well, I'm not justifying it. I'm just saying na diba kayo din kung ano-ano sinasabi ninyo dyan. Tapos, sabihin nyo asked and answered, wala ka na magagawa. So, it's a sabi ko nga dyan sa ibang interview, that's a cheap shot, no? Parang pinapasok mo yung mga idea doon sa head ng mga judges. Pero in this case, na-strike, ibig sabihin, then you have to, if you're a judge, form your own conclusions doon sa evidence that will be presented. Pero, hindi ka naman, di ba may epekto sa subconscious ng mga judges, di ba? May epekto na yan eh, kasi narinig na nila eh. Yes, but I've experienced yung mga ganyan na they bring it up, tapos sasabihin ko, you cannot consider that as evidence kasi hindi yan na-present properly. So I have faith na the judges will have enough sense naman to be able to determine what is relevant and what is not. Okay, kahit wala sa record, sabi nga ni Powa, di ba? Narinig na yan eh. Parang, sige, wala sa record na pagbabasehan ng desisyon ng mga judges. Pero sa taong bayan, kasi kaya nga palagi sinasabi ng mga prosecutors at kahit ang defense, sa mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon. So ang appeal nito, hindi lang sa senator judges, kundi sa publiko, Attorney Gatmaitan. Right, that's true. Everybody does that. Kaya nga may social media lahat ng tao. I mean, let's not, let's not kid ourselves. But, and the remedy is exactly what they asked for, na patigilin yung speech, and even if you strike it from the record, well, there's nothing else you can do. And explain later kung function ang gagawin ng defense lawyer dyan ay to contradict yung conclusion na naabot ng prosecution. Then they have to say later on that does not amount to, for example, grave threats. That doesn't amount to a violation of public trust. It's not the end of the world. Okay, sige, Weng. Magiging sisti kasi ngayon, Weng, ipipresent muna yung lahat ng impeachment articles, di ba?
Apat Yung na apat. articles. Tapos, Oo. tsaka magpepresenta ang defense. Ang Mm-mm. panukala sana, kada article of impeachment, meron ng prosecution and Kabila. Oo, defense. para mas systematic daw, mas Yes. nababalanse agad. Kaya nga. Paano ba yan? Makakapagpatagal ba yan na Attorney Gatmaytan ng proseso ng impeachment? Kasi yun ang kinakatakutan natin. Baka umabot daw ito ng mga 8 buwan eh. I'm not sure. Una, I think nasa rules nila Ah. yung tapusin mo na yung prosecution. Yes, oo. Tapos nabasa ko na dinedeny naman ng prosecution, they were asking for a reordering, di ba? Ang hindi yata pumayag yung defense panel. Sabi ng defense panel, hindi, sige, i-ano nyo na lahat. Ilatag nyo na lahat, tsaka kami magpe-present ng aming kaso. Yeah, I cannot determine ano yung effect nito sa ano. Mm-mm. Ang isang possible outcome is kung nandiyan na lahat ng evidence from both sides, sabi na, mag-decide na tayo kasi isang article lang naman ang kailangan mo para sa conviction eh. As opposed to waiting for the entire process to play out and then be able to assess the evidence from both sides. Correct. Dito sa Article 1, sa confidential funds issue, ang pinakamabigat na magiging basis dito, tama ba, Atty. Gatmaytan, ay yung COA. Trinabaho ng COA, resulta ng trabaho ng COA, kung natama ba nagamit o hindi. Yes, I think so. Oo. Plus yung determination kung tunay yung mga tao na tumanggap ng issuehan ng check o ng Sila Mary pera. Grace Piato, Oo, sila at Cheese merong- Girls, Yes, diba? correct. Yeah. Kung tunay na tao ang mga ito. Yeah. And if we recall, I think may NBI findings na pare-pareho yung author ng mga documents na supposedly tumanggap ng pera, di ba? So you're correct. That's really a tough one for the defense. Okay. Alright, o sige. Baka namin yung mga development. Pero ito pwede ba natin tanong kay Attorney Gatmaytan? Sa labas po ng impeachment court, sinampahan na po si Senator Pia Cayetano ng ethics complaint doon sa kanyang splice video na pinost sa kanyang FB page. Anong nito? Magiging bearing po nito doon sa pagiging senator judge ni Senator Pia Cayetano? Assuming it moves quickly, kung suspension yung penalty, then it would have an effect, di ba? I mean, if she is suspended, then halimbawa dumating yung time ng voting, she cannot vote. Pero yun po ba ay clear case ng sub judice? Yung ginawa niyang Yes. Opo, Oo, yung pagpo-post niya ng ng splice misleading video. daw na Hindi, ang sub judice is talking about case sa public na maaring mag-influence halimbawa for the judge, mag-influencehan siya. But what she did under yung CIPRA, yung aming code of ethics ng lawyers, kasi bawal yung knowingly spreading fake news. Okay. Sa kanya lisensya niya bilang abogado ang nakasalalay dito. Yes, actually merong basis if people want to pursue yung disbarment case. Malinaw po yun sa rules ng mga abogado? Yes, Article 38 if I'm not mistaken ng CPRA. Di ba niya na-realize yun na mali? Na merong maaari siyang kaharapin by posting It's relatively new eh. Mga ilang kasi nga social media, nagkaroon na ng bagong section ng aming ethics sa social media. Alright. Attorney Dan, thank you. Sir, salamat. thank you sa umaga. Attorney Gatmaytan. Good morning. Good morning, Maraming salamat. Good morning. Good morning. Thank you, sir. Si Attorney Dan Gatmaytan, law professor, UP College of Law.